Good morning, good afternoon, or good evening to all of us kung anong oras man po natin pinapanood ang reporting na ito. So, our topic for today is Module 14 in our subject, The Child and Adolescent Learners and Learning Principles. So, it is entitled Socio-Emotional Development of Infants and Toddlers by Brenda B. Corpus. So, ang ating topic ngayon ay iikot lang po sa socio-emotional development. So, when we say socio-emotional, meron siyang two category. It is social and emotional ng infants and toddlers. So, doon nang iikot yung ating sa stage lang ng infant and toddlers tayo iikot yung buong topic natin. So, by the way, I am Carla O. Rubilla, first year Bachelor of Secondary Education, major in English. So, but before we start to discuss the topic, let us first check the learning outcomes, kung ano ba yung matututunan natin sa module na ito. So first, describe the socio-emotional development of infants and toddlers. So, mapapaliwanag natin ng maayos kung ano ba yung socio-emotional development. Ano po ba yung meaning nito? So, number 2, identify factors that enhance or impede the socio-emotional development of infants and toddlers. So, matatalakay natin dito kung ano ba yung mga factors na nakakapag-enhance or nakakapag-pabilis ng socio-emotional development nila, and kung ano rin ba yung mga factors na nakakapagpabagal ng development ng isang bata. So, number 3 is present an abstract of others or your own research related to the socio-emotional development of infants and toddlers. So, dito natatalakay natin yung mga theory, mga researchers, or yung mga, ano ba yung mga napag-aralan ng ibang tao, or yung mga, ano ba yung mga na-observe natin sa kanila, sa ating mga, kung paano makipag-socialize or paano react ang isang bata or isang infant or toddler sa kanyang environment. And lastly, draw implications of socio-emotional development concepts to childcare, education, and parenting. So, dito natin makikita kung ano ba yung importance or importansya ng kanyang environment, yung childcare, yung mga caregivers, education, mga teachers, and syempre especially yung mga parents na may malaking influence sa ating mga bata. Ayan. So, syempre kailangan natin first i-describe or maintindihan kung ano ba yung socio-emotional development. It is a development of a person's ability to master one's emotions and the ability to relate to others. So, from its word, socio-emotional, it is social and emotional development ng isang bata. So, social, kung paano siya mag-interact or buo ng relationship sa kanyang environment, whether it is sa parents, sa caregivers, sa teachers, ano pa, sa ibang bata na pwede niya makalaro, or sa mga adults. So, paano ba siya nakakapag-interact o nagkakaroon ng relationship sa paligid niya. And also, emotional. When we say emotional, dito yung pumapasok yung how child, an infant or toddler, syempre doon lang umiikot yung ating topic, how he or she respond to the environment or yung mga bagay na nakakasalamuhan niya. For example, sa mga tao, sa mga bata, ayan, paano siya nagre-react or paano siya nagre-react sa mga new experiences or mga na-encounter niya sa buhay niya. So, how a child reacts to his or her environment. So, ang socio-emotional development po ay naglalaman. It includes temperament, attachment, and social skills. So, mamaya po, later, we will discuss it one by one po. And, bago tayo mag-tuloy-tuloy, may share lang ako sa inyo ng isang writing ni Dorothy L. Nolte, a trained family counselor. So, pinamagatan niya itong Children Learn What They Live. So, sa title pa lang, makikita na natin na ano ba yung papasok agad sa isipan natin when we say children learn what they live. So, di ba, makikita dito yung environment. So, kung ano daw yung kung saan nakatira or kung ano yung buhay na nakikita or na encounter, na experience ng isang bata, ito rin daw yung
matututunan ng isang bata. So, kung ano yung environment niya, yun din yung natututunan niya. So, makikita natin na yung environment ay isang may malaking factor sa development ng isang bata. So, for example, ito. If a child lives with criticism, he learns to condemn. So, kung ang bata daw po ay puno ng, o lagi nakakakita or nakaka-experience ng pag-criticize, so, ang natututunan niya is mag-condemn din. So, paglabas niya, ganun din siya. Natututunan niya na mag-condemn ng tao. Ganyan. If a child lives with hostility, when we say hostility, ito po yung laging may away o war sa pamilya or sa paligid niya. So, ang matututunan niya is mang-away din. If a child lives with fear, kung ang paligid niya ay puro takot sa hinaharap, he learns to be apprehensive. When we say apprehensive, ito po ay yung pagiging anxious niya sa kanyang future. Ayan. For example, lagi siyang nag-iisip na merong mangyayaring hindi maganda. Ayan. Next, if a child lives with pity, he learns to feel sorry for himself. If a child lives with ridicule, when we say ridicule, ito ay humiliation. So, when we say ridicule, ito yung tahanan or isang lugar na puro humiliation or yung pagmamaliit, yung making fun of isang tao, ganyan. He learns to be shy. So paglabas niya, nagiging maliit yung tingin niya sa kanyang sarili. If a child lives with jealousy or zealous, he learns to feel guilty. Yung lagi na lang feeling niya na laging meron siyang maling nagagawa. But, sabi dito, if a child lives with tolerance, he learns to be patient. So, marunong siya maghintay. If a child lives with encouragement, laging merong nagpupursyo sa kanya, nagtutulak sa kanya na kaya mo yan, he learns to be confident. Nagkakaroon siya ng confidence sa sarili niya. Sa paglabas niya or saan man siya pumunta. If a child lives with praise, ayan, laging napupuri siya sa kanyang mga ginagawa. He learns to be appreciative. So, pag binigyan siya ng mga kahit small things lang, marunong siyang mag-thank you kahit sa mga maliliit na bagay. If a child lives with acceptance, he learns to love. So, for example, sa church, kahit, di ba, lagi nating na babanggit, no? Kahit kano ka pa makasalanan, tanggap ka ng Diyos. So, natututunan din ng isang tao na magmahal dahil tinanggap siya ng Diyos. Ayan. If a child lives with honesty, he learns what truth is. He learns what truth is. If a child lives with fairness, he learns justice. If a child lives with security, he learns to have faith in himself and those about him. If a child lives with friendliness, syempre, ang matututunan niya na ang mundo ay, ayan, the world is a nice place to which to live. Pero kung puro away, so, ang matututunan ng bata na ang mundo ay isang dangerous place na hindi mo maaasahan lahat ng tao. Pero kung ang environment niya ay puro friendliness, maganda, so makikita or mabuview ng isang bata na ang mundo na ginagalawan niya ay maganda. So, ayan, meron siyang tanong dito. Ano daw po ba saan daw po ba namumuhay ang isang bata or yung mga anak natin o yung mga bata na nakikita natin sa paligid natin? Ayan. Sila ba ay namumuhay dito sa puro negative? Ayan, puro negative na pamumuhay? Or sila ba ay nakaka-experience or ang nakikita ba nila sa environment nila ay puro positive? So, makikita natin dito na kung ano yung environment niya, isa tong malaking factor na nakaka-apekto sa pagkatuto ng isang bata. So, ano ba yung tinatawag nating formative years? So, when we say formative years, it is the first 3 years. So, 1-year-old, 2-year-old, and 3-year-old ng isang bata. So, sabi dito, it is very important in human development. So, bakit po ba? Diba, lagi natin naririnig sa mga matatanda or sa mga pag-aaral natin sa school, ayan, na itong first 3 years ng isang bata, dito natututong mabilis ang isang bata. So, kung ano yung natututunan niya ngayon is malaking possibility na yun yung dadalhin niya hanggang sa siya'y tumanda. So, napakalaking factor po nitong formative years. Kung ano yung tinuturo natin sa first 3 years, yun siya. Pag
paglabas niya sa bahay or paglabas niya sa kung saan man siya pupunta, pagdating na or yung magiging future niya. Ayan. So sabi dito, parents and other caregivers play a significant role in the child development. So, ang pinaka kailangan mag-focus daw po dito sa first 3 years ng isang bata is yung parents and other caregivers. So, ano po ba yung tinutukoy dito mga caregivers? So, pwedeng ito yung mga, ayan, from its word, caregivers, siya yung mga nag-aalaga. For example, yung pamilya or yung mga lola, lolo, or for example, yung, syempre, yung kasama na dyan yung mga teachers or yung education. So, itong mga parents, education or teachers or yung other na nakapalibot dito sa bata ay may malaking factor or role sa development ng isang bata. So yan, makikita nyo, itong home and then yung itong school is talagang magkasama sila sa development ng isang bata during these formative years po. So next natin, ano po ba yung mga factors or mga elements na nakaka-apekto sa socio-emotional development of children? So, ano daw po ba? Meron po tayong attachment, temperament, the emergence of moral self. Ayan. So, isa-isayin po natin. Number 1 is attachment. Ayan, makita natin sa picture. Sino ba yung madalas na or sino ba yung pinaka-main na first or main or first na na-attach ang bata? Syempre si mommy, di ba? Kasi syempre siya yung nagdala sa tiyan. Yung paglabas niya, lalo na yung mga nagbe-breastfeed mommies, di ba? So sa mommy sila nagkakaroon ng attachment. So when we say attachment, it is the emotional bond. Ayan. Yan yung keyword natin, emotional bond. Tendency to seek and maintain closeness to a specific figure. So particularly yung mga mommies nga yan. Particularly during stressful situations. So, ito daw po yung closeness ng isang bata sa kanyang nag-aalaga, yung mommy. Ayan. Lalo na pagdating sa mga stressful situations kapag nakakarinig yung bata ng mga o kaya nagugutom. Ayan. So, nakakabuo tayo ng attachment kapag nagre-respond agad tayo sa bata. So, for example, ay meron siyang nadidistract siya, naiingayan siya, ayan. So, ito yung bilang mga mommies or mga caregivers, we need to respond immediately sa mga kailangan na bata para yung magiging view ng bata sa kanyang environment is maganda na nakakapag-rely siya sa kanya mommy, lalo na mommy or mga caregivers, lalo na kapag mga newborns. Ayan. So, sabi ni Dr. John Bowlby, ayan yung picture niya, siya ay father of attachment theory. Sinabi niya doon sa kanyang theory na ang first 6 months daw ay beginning of attachment. So, sa first 6 months, sino ba yung laging kasama ng bata? So, ng newborn, di ba lagi si mommy or kaya si daddy? So, sila, lalo na yung mga nagbe-breastfeed. So, makikita natin dito yung mga ginagamit ng mga baby na built-in signals ay yung pag-iyak ng bata, yung pagtingin sa mata ng mommy, and then yung pag-ngiti nila. Ayan. Sa first 6 months daw po, nakakabuo ng attachment. And the next few months, sabi dito, it develops degrees of attachment to parents. So, sa 7 months pataas, ito na yung nagde-develop na, mas lalo nang nag-iigting yung kanilang attachment. Ito na yung, for example, merong binigay mo yung bata or pinakalong mo lang muna saglit yung bata sa ibang tao dahil may gagawin ka. Diyan na nag-start umiyak kasi nga nakabuo na ng attachment kay mommy or kay daddy. So, madalas kay mommy. Nagkakaroon na siya ng matinding attachment sa kanya. So, kapag binigay mo siya sa iba, iiyak na siya. Ayan. So, next natin, sabi ni Kay Pasek and R. Golinkoff. So, sabi niya dito, the key to a good start. Yan. Susi sa isang magandang development ng isang baby socially and emotionally is timing of the caregiver's response. So, paano ba tayo mag-respond sa baby kapag
siya ay nasa stressful situation na or may kailangan yung baby. So, for example, umiyak si baby, kailangan ng gatas, so magpapalit ng diaper. So, paano ba tayo mag-respond sa baby? So, meron tayong naririnig sa mga matatanda ngayon, yung hayaan mo siyang umiyak, ganyan. So, nakakapagpabagal ng development ng isang bata. So, sabi niya dito, responsive interaction. Ito po yung sinabi ni K. Pasek and Argolinkov. So, magandang start daw po ng development ng isang bata is yung responsive interaction. So, kapag may kailangan na si baby, bigla nang umiyak, ayan. So, magre-respond agad tayo. So, meron silang book entitled Einstein Never Used Flashcards. So, ano ba yung nilalaman nito? Meron silang binigay dito na 5. Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5. So, sa una, sabi dito, sa book nila, what is central to baby's emotional well-being is not so much feeling, but the consistent involvement of caregivers. So, ano ibig sabihin? So, hindi pala, kung sino pala yung madalas nagpapakain sa baby, hindi yun yung nakakapagbuo ng mas malalim na attachment kay baby. Hindi yung nagpapakain, kundi yung kung sino yung consistent na nagpo-provide or nagbibigay ng pangangailangan ni baby. So, for example, biglang umiyak o kaya gusto na magpatulog. So, kung sino ba yung madalas nandyan para kay baby. So, hindi po kung sino yung nagpapakain sa kanya. So, mas mapapaigting yung attachment natin sa isang baby or isang toddler, sa infant or toddler, kung sino po yung madalas nandyan para sa kanya, para i-provide yung pangangailangan niya, siya yung nakakabuo ng mas malalim na attachment sa isang bata. So, letter B, children who have good attachment relationships as infants make better adjustments in a number of areas in future life. So, sabi dito, kapag may magandang attachment daw tayo sa isang bata, nagkakaroon siya ng better adjustment in the future. Pero not always po. Kasi, for example, kapag kasi kailangan responsible din tayo or sensitive din tayo sa pagpapalaki ng bata. For example, syempre pagdating ng toddler or mag-i-school na siya, so kailangan niya ng humiwalay sa mami. Hindi na laging nakarely sa kanyang mga caregivers na. Dahil papasok yung kay Erikson na autonomy versus shame and doubt. So, laging iisipin ng bata, kaya ko bang gawin to or kailangan ko pa mag-rely sa ibang tao. So meron siyang katanungan na kailangan ko pa ba mag-rely sa tao, ganyan. So, kailangan din magiging responsible tayo sa pagpapalaki ng bata na kapag edad na medyo yung age na medyo mataas na, ganyan, is kailangan na natin maging responsible na ituro na sa kanya kung ano yung dapat. Ayan. So, na hindi dapat naka-rely lang lagi sa magulang. So, pero pag infant, okay lang na rely sa magulang. So, letter C, infants attached to more than one caregiver and they are developing emotional relationship with multiple caregiver at once. So, ang infant daw po pala ay hindi lang sa isang caregiver or sa mami lang natutuon. So, nakakapag-develop din siya ng emotional relationship sa maraming caregiver. So, for example, si daddy, si lola, madalas si lola, si lolo, si mga tita, ayan. So, nakakabuo sila ng relationship. So, for example, si mami, binigay kay lola. So, hindi na siya umiiyak kasi nga nagkaroon na sila ng emotional relationship. Ayan. So, nakakabuo ang isang infant ng nakakapag-develop siya ng relationship sa marami, hindi lang kay mami. So, letter D, family contributes more to a child's social and cognitive well-being even when they are in childcare for more than 30 hours per week. So, ano ibig sabihin? Ang pamilya daw po, or particularly yung parents, ay may mas malaking factor na nakakapag-contribute sa social, sa pakikipag relationship
and cognitive well-being, yung pagkakaroon ng kamalayan sa paligid niya, mas may malaking factor daw po ang pamilya or yung parent kesa sa mga child care. So for example, pinupunta natin sila sa mga daycare centers, ayan yung mga playgrounds na mga bata na merong nag-a-handle sa kanila. So sabi dito, kahit pa daw 30 hours per week silang nandun, ang mas malaki pa daw, may malaking factor pa rin daw po sa development ng isang bata ay yung pamilya. So, importante kung ano yung nakikita ng bata sa isang pamilya. Ayan. So, lastly, parents and caregivers help children regulate their emotions by working with them and by serving as their models. So, ang parents daw po or caregivers, sila daw po ang tutulong sa bata para ma-control or ma-express ng bata yung kanilang emotion by working with them. So, yan, kailangan mo silang kausapin or tulungan mo silang maunawaan kung ano yung mga nangyayari or kung ano yung by serving as their model. So, kung ano yung nakikita nila, ginagaya din nila yun. So, nagre-rely, lalo na yung mga infant, nagre-rely lang sila sa emotion ng kanilang parents, or caregivers. So, next natin, pangalawang factor ay temperament. So, when we say temperament, from the word temper, ito na natin makikita yung ugali ng isang bata. Dito na nagsisimula yung na makita natin yung trait ng isang bata. So, siya ba ay mabilis mapikon, mabilis mag-react, mabilis umiyak, or kaya niyang maghintay pag sinabi ng mami ng wait, yan, nakakapaghintay. So, yun po yung temperament. It expresses personality traits. So, dito na nagsisimula, beginning, na makikita natin yung traits ng isang bata, kung siya ba ay madaling ma-distract or hindi. Ayan. How a child responds emotionally. So, paano siya mag-respond sa isang environment, sa mga bagay na encounter niya. Ayan. So, next natin, Kay Pasek and Argolinkoff. So, the word temperament daw po ay captures the ways that people differ, even at birth. Ayan. So, yung pag-describe ng temperament dito, na nakikita daw po dito na ang isang tao daw ay nagkakaiba-iba kahit even at birth, kahit kapapanganak pa lang. So makikita na natin merong mga iyakin, merong mawala lang sa tabi ng nanay, iyak agad. So yan, sabi ito, in such things as their emotional reactions, kung paano sila mag-react, activity level. Ayan, kung very hyper or very, lang sila, parang low-key. Ayan, natawag nilang low-key, yung parang wala lang. Ayan, may mga batang ganon. Attention span, persistence. So, kung paano sila mag-focus sa isang bagay, kung sila ba ay matagal nag-focus sa isang bagay or mabilis magsawa, palipat-lipat. And ability to regulate their emotion, kung paano nila hinahandle yung kanilang emosyon. So sa researchers Thomas, Chess, and Birch ay nakapaggawa sila ng mga categories ng temperament. So ito po yun. 9 different temperament categories: activity level, mood, threshold for distress, rhythmicity, and etc. So isa-isahin po natin yan. So first, activity level. So yan po ang 9 temperament categories. First, activity level. So, when you say activity level, ito po yung pagiging active or inactive ng isang bata. Ang isang bata ba ay very hyper, or kapag, for example, meron siyang gusto, nagwawala na agad, ayan. Or inactive, very solemn lang sila, yung hindi masyadong malikot, ayan. So, some babies are placid or inactive. Yung parang kalmado lang, ayan. Sabi dito, other babies thrash about a lot. Ito naman yung mga madadaldal na bata, very active. Yun yung activity level nila. Katulad ng mga, sa toddlers. Maraming, mga toddlers na yun, sobrang lilikot. Yung talagang habulin mo sila. So, kapag pinupunehan mo, paliliguan mo, kailangan mo pang habulin. Ayan, very hyper or very active. At this stage, they must be watched carefully. So, kailangan yung gabay talaga ng magulang, lalo na pag toddler na, yung nakakapaglakad na, nakakapag-ikot-ikot, lumalabas na lang bigla. Ayan, di mo na, isang
mawala lang sa mata mo kung ano-ano ginagawa. So, kailangan mong bantayan. Diba? So, the mood, ano ba yung mood nila? Bleak ba or cheerful? When you say bleak, ito yung very solemn lang, low-key. Yung tinatawag na low-key lang sila, ganyan. Unhappy. So, parang nandun lang yung mood nila, parang very solemn, ayan. And yung iba naman, yung very cheerful, yung laging nakangiti, laging nakatawa, ayan. So, next is child threshold for distress. When we say child threshold for distress, when we say threshold, ito yung parang nakaka-experience na sila ng stressful situation. So, sila ba ay sensitive or patient? When we say sensitive, kung yung bata ba ay mabilis ma-stress or mabilis magalit, mabilis ma-upset kapag may nakaka-encounter sila ng new experiences or na hindi nila gusto. Yung iba naman, kaya nilang mag-wait comfortably. Or yung ayan, may patience sila. Kaya nilang mag-wait. Kunwari, sinabi ng mami na may gagawin lang ako, ganyan. Wait mo lang ako. Doon may papagawa sila, mami, pabukas nga nito. Mami, pag ganito nga ako. So, mayroon silang sinasabing mga ganun. Pero, pag sinabi ng mami na wait, nakakapaghintay sila. So, ayan. So, the rhythmicity of children, it is predictable or unpredictable. So, ito. Sa akin kasi, yung toddler ko ay unpredictable. Hindi mo alam kung anong oras magto-toilet, anong oras matutulog, anong oras pagugutom. So, wala silang schedule. And as a mommy, talagang unpredictable, hindi mo talaga sila malalagay sa schedule kung kailan nila gusto, kailangan mo ibigay. So, talagang hindi ka makapag-focus sa ginagawa mo. For example, itong reporting pa lang. So, reporting pa lang, hindi mo maayos kasi nga kailangan mo nang unahin kung ano yung gusto ng bata. Hindi natin alam kung ano yung schedule nila. Ayan, kung kailan sila kakain. Ayan, predictable. May mga bata naman na meron silang schedule ng pagkagutom, pagtutulog sila. So, meron silang parang sinusundan na oras, ganyan, kung kailan nilang gagawin yung isang bagay. Ayan. So, next, the intensity of response in each baby. So, ito ba, pinagsinabing intensity, ito ba yung taas or baba ng response ng isang bata. So, for example, sa child threshold for distress, yung pangatlo, kapag naka-experience sila ng mga new experiences or na-encounter sila ng new experiences na hindi nila gusto, diba? So, paano ba sila mag-react? Yung iba, diba, nagwawala, na pumapasok yung tantrums. So, yung intensity nila is high, yung response nila ng isang bata. Nagtatantrum. Yung iba naman ay kapag masayang-masaya, ayan, nagiging hyper sila. Ayan. And then, di ba, for example, may nakakita sila mga challenging situations. For example, pinagawa mo sila sa mga playgrounds, ayan, magsisimula na, sobrang likot na, biglang iikot-ikot, ganyan, di mo na mamalayan, nandun na pala, ganyan. Sobrang excited or very hyper sila. So, next, approach to new situations. Paano ba mag-approach ang isang bata sa isang sitwasyon? Cautious ba sila or welcoming? When we say cautious, for example, dinala mo sila sa isang lugar or for example, sa school. So, minsan natatakot pa sila sa teacher or sa mga, for example, sa church. Ayan, pag dinala mo sila sa church at minsan lang nila nakita yung tao. So, natatakot sila sa naka-encounter nila na bago. So, ayan, very cautious sila. So, other infants approach new persons, new activities, or new play possibilities with zest and enjoyment. So, ito naman, yung mga bata na welcoming sa mga na-encounter nila. For example, pinunta mo sila sa ganito, hindi sila natatakot, nakikipag-usap sila sa mga adult na hindi nila kilala, nakikipag-usap sila sa mga bata na hindi nila kilala, yung ngayon lang nila nakausap. So, yun yung mga bata na welcoming approach sa kanilang new situation. So, next, distraction. When we say distraction, kung paano ba sila mag-focus or mabilis ba sila ma-distract sa kanilang ginagawa. So, for example, sa church, meron kaming isang bata doon, isang kid.
na apo ng pastora namin. So, for example, nag-aano kami, nagmi-meeting kami and siya, naglalaro siya sa cellphone niya. So, kunwari, nag-worship kami, bigla niya sasabihin, ay, kayo naman kasi napakaingay niyo, ayan. Lagi niyang sinasabing ganun. Kasi nga, nadidistract siya. Mabilis siyang madistract sa kung anong ginagawa niya dahil sa ingay sa paligid niya. Hindi siya makapag-concentrate sa nilalaro niya. So, yung ibang bata naman, gano'ng kaingay pa yung paligid niya, may nag-worship sa paligid mo, may nagbabangayan, ayan. Nakafocus pa rin siya sa ginagawa niya. Or for example, naglalaro siya, tuloy-tuloy pa rin siya. So, next, adaptability of each child. So, yung iba, mabilis makapag-adapt. Yung iba naman, parang walang pagbabago. Ayan, immutable. Ayan, some children react to strange or difficult situations with distress, but recover fairly rapidly. So, nakaka-recover agad sila. So, yung iba naman, nakaka-experience naman ng difficulty. So, bago sila makapag-adapt sa kanilang paligid, kailangan pa nila ng mahabang panahon para makapag-adapt. For example, yung isang bata, or for example, may magkahiwalay na nanay at tatay. Then yung anak na kay mother, then hiniram siya ng tatay for 1 week. So, sa 1 week na yon, siguro yung ibang bata nakakapag-adapt sila agad, nakakatagal sila. Pero yung iba naman, kadalasan po ay hindi mga isang araw pa lang or pagkahiram sa bata ng daddy sa kanyang mami ng isang linggo, pagkaraan pa lang ng isang araw or baka hindi pa abutin ng gabi, hindi niya kaya na matulog doon, hindi niya ma-adapt yung situation niya na iba yung nagpapatulog sa kanya, iba yung nagpapakain sa kanya. So, yung ibang bata hindi kumakain kasi nga hinahanap niya yung mami niya. Yan. Hindi ba katulog dahil hinahanap niya yung talagang nag-alaga sa kanya. So, hirap silang makapag-adapt sa kanilang environment. So, next is child attention span or persistence. So, ito na yung sila ba ay nagko-continue or pabago-bago. Continue or change. So, for example, meron silang nilalaro. Or for example na lang yung nakikita ko sa mga bata. Pabili ng mga laruan. Ayan. Kapag pagkabili ng laruan, ilang saglit lang, magsasawa na agad. Doon na agad na naman sa ibang laruan. So, araw-araw nakakailang laruan na sila. Ayan. Or for example naman, ay yung isang bata, ay kunwari, yung toddler ko, hiniram lang ng isang bata yung laruan niya. Then aagawin niya doon, sabihin niya, mine, ganon. Sabihin niya, sa akin yan. Tapos yun, lalaruin niya, saglit lang. Hiniram lang naman ng bata. Tapos kukunin niya, lalaruin niya. Tapos ilang saglit lang, bibitawan niya na rin agad. So mabilis siyang pabago-bago yung from one toy, pupunta ulit siya sa isang toy. Nagsasawa agad. So, yun yung child attention span or persistence. So, next natin ay, sabi dito, based on these temperament traits, si psychiatrist Alexander Thomas and Stella Chespo ay nakabuo ng 3 type ng baby's temperament. So, ano po ba ito? So, ito ay the easy child, the slow to warm up child, and the difficult child. So, ano ba yung the easy child? So, from the word itself, easy child. So, sila po yung nakakapag-adjust agad sa mga new experiences or mga tao na nakakasalamuha niya. Easily, readily establishes regular routines. So, na-adapt niya agad yung mga routines na kanyang na-experience. So, nakakasunod agad, nakakasabay, and generally cheerful. So, pangalawa, the slow to warm up child. So, when we say slow to warm up child, ayan, from its word, mabagal po siyang mag-adapt or mag-adjust sa experience or sa tao na kanyang nakakasalamuha. Shows mild, low-key reactions to environmental changes. Ayan, parang wala lang. Ayan, negative in mood, sila yon. And then, pangatlo, the difficult child. Ito pinakamahirap, kaya nga difficult. Slow to accept new experiences.
So, yung unang dalawa, yung easy child, mabilis mag-adapt. Yung pangalawa, yung slow to warm up, mabagal mag-adapt or mag-adjust. Yung difficult child, nahihirapan pa lang mag-accept ng experiences na kanyang ginagalawan. So, nahihirapan siyang i-accept na ayaw niya yung ganito, ganyan. Hindi niya ma-accept yung kanyang yung kanyang experiences na dinadanas. So, irregular in daily routines. When we say irregular, hindi niya nagagawa ng tama or improper, hindi niya nagagawa ng maayos yung kanyang gawain kasi nga hindi pa niya ma-accept yung kanyang ginagalawan. Tends to reach negatively or intensely to new things. Ayan. Next natin, yung pangatlong factor na nakakaapekto sa development ng isang bata. The emergence of the moral self. When you say emergence, ito yung view or yung self-awareness niya sa kanyang sarili or kung paano niya evaluate yung kanyang sarili. So, sabi dito, sense of morality. When we say sense of morality presupposes awareness of the existence of moral standards and the ability to evaluate oneself against standards. So, nagiging aware na yung bata sa existence, yung mga standards dito sa mundo. So, for example, bawal mang-away, bawal ng ganito. So, nalalaman niya na yung tama, yung nagiging aware na siya sa tama at mali. So, for example, merong umiiyak na bata, so hindi niya dapat pagtawanan. So, nagkakaroon na siya ng awareness. The emergence of the moral self. Nakakaroon na siya ng awareness sa kanyang paligid or sa mga tama at mali sa kanyang paligid. And the ability to evaluate oneself against standards. So, ina-evaluate niya na yung sarili niya, self-awareness or self-evaluation. Na evaluate niya na yung sarili niya kung tama ba yung ginagawa niya or mali. Ayan. Next, si Professor Deborah Stipek po, kasama ang kanyang mga colleagues sa University of California, Los Angeles. Sabi niya dito, about 50% of 19 to 24 months old, 80% of 25 to 29 months old, and almost all 30 to 40 months old ay capable na po of self-evaluation. So, ano bang age to? 19 to 24. So, mga 2 years old hanggang 40 months, 4 years old. So, 2 to 4 years old, andito na yung kaya na nilang mag-evaluate ng kanilang sarili. So, nag-start siya sa bago mag 2 years old, 19 months. Nakakapag, na siya, evaluate ng kanyang sarili, tama ba yung ginagawa niya or mali. Ayan. So, ibig sabihin, meron na siyang awareness sa standards dito sa mundo, kung tama ba, kung ito ba ay tama or mali. Ayan. So, sabi dito, moral behavior cannot occur when children do not recognize themselves as social beings whose behavior can be evaluated against some standards. So, sabi dito, kapag ang isang bata daw pala ay hindi pa niya na-recognize ang sarili niya bilang isang social being, hindi pa niya ma-experience yung moral behavior. Yung kung paano siya mag-react or mag-behave sa isang sitwasyon. Kasi nga, hindi pa niya nalalaman yung kung ano ba yung ginagawa niya, kung tama ba or mali. Ayan. So, kaya pala may mga bata, sabi dito, children who aren't capable of self-evaluation and self-description don't have the capacity to experience a sense of shame and remorse. So, ano ibig sabihin? So, may mga bata pala, kaya pala may mga bata na hindi sila nahihiya. For example, may ginawa silang mali, hindi sila nahihiya pag sinaway sila, o kaya hindi sila nakakaramdam ng sense of guilt na may mali silang nagawa. Kasi nga, wala pa silang, the emergence of the moral self. Hindi pa sila aware sa standards kung tama ba o mali yung kanilang ginagawa. Hindi pa sila aware sa sarili na kung meron ba silang nagawa na mali. Kaya hindi sila nakaka-experience ng shame, yung pagkahiya. Ayan, hindi sila nahihiya kung mali ba ginagawa nila, or guilt kung na may mali silang nagawa. Ayan. So, sabi dito, kaya pala may mga bata na, for example, meron silang ginawang mali, tapos tatawanan nila. So, hindi nila alam na mali yung kanilang
ginagawa. So, hindi ibig sabihin nun, sabi ito, it is not because they are bad babies. Hindi ibig sabihin, di ba, nagja-judge agad tayo kasi nga, uy, itong bata na to, di man lang mahiyan, di masaway, ganyan-ganyan. So, hindi pala ibig sabihin nun na sila ay masama or hindi naturuan ng maayos. Ibig sabihin lang pala nun is hindi pa sila aware sa kanilang sarili, na sila ay social beings, na meron standards dito sa mundo, na ito ay tama, ito ay mali. Ayan. So, hindi pa sila aware. So, wag natin silang i-judge na bad babies, diba? So, sabi ito, it is simply because they are not yet able to hold a standard in mind and evaluate situation in terms of these standards. So, hindi pa sila marunong mag-evaluate. Ayan. So, next natin. So, meron tayo kanina, yung tatlong standards, tatlong factors na nakaka-apekto sa development, socio-emotional development ng infants and toddlers. Meron tayong attachment, temperament, and the emergence of moral self. So, tapos na tayo doon. Next natin is the development of emotion. So, ano po ba yung development ng emotion ng isang, ayan, papakita natin yung milestone ng baby and toddler sa kanilang, ano ba yung development ng emotion and social development nila. So, meron tayo ditong early infancy, later infancy, and toddlerhood. So, first, early infancy, ito ay birth to 6 months. So, madalas nakasama dito ni baby ay si mommy. Ayan, lalo na sa mga nagbe-breastfeed, sila lagi yung o kaya si daddy, taga-timpla ng gatas, ayan, o kaya taga-kalong, ayan, silang madalas yung kasama. So, sabi dito, tutukuyin natin dito yung emotional development ng infant, ng birth to 6 months. So, sabi dito, it is not clear daw po kung may emotion ang isang infant during this stage, yung birth to 6 months. Or, ang magulang or yung adult lang ang nagbibigay ng understanding na yun yung emotion niya. So, for example, ngumiti. So, ang iisipin, ang thinking ng adult is masaya siya, tutuwa siya, ayan. So, hindi daw po clear kung sila daw po ay nakaka-experience ng emotions or yung adult lang po ang nagbibigay ng meaning sa mga reaction na ginagawa nila. So, sabi dito, between 6 to 10 weeks, social smile emerges. Ayan, nakikita na natin na ngumingiti ang bata. At minsan, kadalasan, meron siya kasama ng cooing and mouthing. When you say cooing, ito yung mga nakakapagbigkas siya ng mga syllables like o, yan. Nakakapagbigkas, di ba, pag may mga baby na, nagsalita, tuwan-tuwa tayo. So, ibig sabihin po nun is yung cooing. Nakakapagbigkas-bigkas sila ng mga syllable. And mouthing, when you say mouthing, ito yung oral exploration. Nagsusubo sila ng kamay nila kasi ito yung paraan nila na ma-explore o matutunan nila yung isang bagay. So, ano ba to? Ano bang lasa nito? Ano ba yung bagay na to? Yung kamay nila susubo, yung paa nila susubo. Ay, hindi pa pala yung paa dito kasi birth to 6 months pa lang. So, kung ano, yung mga rattles, yung mga laruan, susubo nila. Kasi nga, ina-explore nila, yun yung paraan nila ng pag-explore ng mga bagay-bagay. Yung paglalagay nila ng mga bagay sa bibig nila. So, as infants become more aware of their environment, kapag yung infant ay nagiging aware na sa environment sa pamamagitan ng mouthing or yung oral exploration, smiling occurs in response to wide variety of contexts. So, for example, pagtawa. Yung pagtawa daw po ay nagsisimula between 3 to 4 months. Ayan. So, yung pagtawa nito ay nagre-require na daw po siya ng cognitive development. So, ibig sabihin na nagkakaroon na ng development sa cognitive, yung nagkakaroon na siya ng malay sa kanyang paligid. So, nakaka-recognize na siya ng, incongruity. Ibig sabihin, nakikita niya na yung pagkakaiba ng mga bagay-bagay. So, for example, binigyan mo siya ng tumutunog na laruan, yung mga rattles. Rattles nga ba itawag doon? Yun. So, natutuwa sila doon. Pero pag binigyan mo sila ng damit, hindi sila natutuwa. So, ibig sabihin, nagkakaroon na sila ng kamalayan sa kanilang paligid. Nagkakaroon na ng cognitive development. Nag-start na dito sa 3 to 4 months. Ayan. Nag-start na dyan. So, pag sinabi nating laughter, ibig sabihin, meron na silang cognitive development na nakakapag-differentiate na sila ng mga bagay-bagay na natutuwa sila sa bagay na to. Yung iba naman, hindi sila natutuwa. So, ayan. So, ayan.
May encounter natin ito kapag ginagawa natin yung mga kadalasang ginagawa natin sa mga baby. Ayan, yung kinikilitin natin, kinikiss natin sila sa abdomen, sa kanilang tiyan, di ba? Peekaboo, ayan. Diyan dito natin nakikita yung pagtawa nila. Ayan. And then yung isa pa, yung parang tinatali mo yung kamay nila, nakataas yung kamay nila kasama yung patas, biglang mabibitawan. Ayan, sabay mo silang bibitawan. Diba, tuwang-tuwa yung bata doon. O kaya, kinikiss mo yung paa nila, ayan. So, tuwang-tuwa sila doon. So, next natin, later infancy. Ito na yung last months ng 1-year-old, 7 to 12 months. So, dito natin makikita yung kanilang na-express na nila yung fear, disgust, and anger. Ayan. Anger often expressed by crying. So, syempre, hindi pa sila nakakapagsalita ng maayos dito or hindi pa sila nakakapagsalita ng mga words. Syempre, kapag nagagalit sila, ang ginagawa lang nila, pag-iyak. Ayan. Ayan. And then, fear emerges as they able to compare unfamiliar event with what they know. Often appear at about 7 months. So, ayan. At age of 7 months daw po, andyan na nakikita natin yung fear, pagkatakot. Ano po ba yun? For example, pinunta natin sila sa isang lugar. Diba? Dito na yung pumapasok yung nangingilala. Ayan. Naranasan ko yan sa baby ko. Nangingilala sila. So, pag nakakita sila ng isang tao na hindi pa nila nakikita palagi or hindi nila nakakasama palagi, natatakot sila. So, nag-start pala yan sa 7 months, yung nangingilala na sila. And yung pangalawang stage nito ng pagkatakot is 7 to 12 months. Ito na yung nagkakaroon ng separation anxiety. Ito, nakikita nyo sa picture. Ayan, ganyan ang itsura ng baby ko kapag kinalong siya ng ibang tao. Kunwari, nagpakalong lang, gustong buhatin ng ninang or ninong. And agad, tinataas na agad yung kamay niya. Then, umiiyak na para nagpapakuha na siya sa akin o kaya sa daddy niya. Ayan. So, nagkakaroon na ng separation anxiety. So, hindi mo na maiwan kasi nga ikaw ang gustong laging kasama. Next. So, dito mapapasok yung process ng socialization of emotion and social referencing. Ano ba yung dalawa nito? So, first, yung una muna. Socialization of emotion. When we say, this process is significant in their acquisition of cultural and social codes for emotional display, teaching them how to express their emotions and the degree of acceptability associated with different types of emotional behaviors. So, dito na, ayan, teaching them how to express the emotions. Dito muna, nandito na yung guidance ng magulang kung paano tuturuan mo na sila kung paano nila i-express yung kanilang emosyon. Ayan. And social referencing. Infants begins to recognize the emotion of others. Ayan. Nakikita na, nare-recognize nila yung emotion ng iba and use this information when reacting to novel situation and people. So, when you say social referencing, ito na yung ikaw yung nagiging reference nila sa magiging reaction niya. So, for example, naaawa ka sa pusa, ganyan. Ay, naawa siya sa pusa, walang makain. So, ganun din yung gagayain ng bata, maaawa din siya. So, for example, natutuwa ka sa isang bagay. For example, pumunta ka sa isang lugar ng puro laruan. Diba? Sa mga kidzuna, ganun. Yung mga palaruan ng bata sa mga mall. So, pag sinabi mong, wow, ganyan, tuwang-tuwa ka. So, siya din. Ganun din yung magiging reaction niya. So, yun yung ibig sabihin ng social referencing. So, next natin, ito na yung pinaka madali sa kabaliktaran. Toddlerhood. Ito na yung sa baby ko. Magto 2 years old na siya this September 6. Ayan. Ano na ba ngayon? Yan. Magto 2 years old na siya. So, nandito siya sa my toddlerhood. Sabi dito, during the 2nd year, dito na natin makikita yung shame, embarrassment, and pride. Yung, for example, may nagawa silang mali. Tapos, binawal sila. For example, sa church, niloloko siya ng ninong ko. Lololohan niya na. Ayaw kasi magpababa sa akin. So, o kaya may ginawa siyang hindi maganda, then niloloko siya ng ninong ko na
ganyan, parang tinatakot niya. So, nakaka-experience na siya ng embarrassment, pagkahiya. Ayan, nahihiya na sila. Ayun pa, meron din, dito na may express sa second year, yung pride. So these emotions daw po ay nagmamature sa lahat ng children and adults contribute to their environment, to their development. So, yung mga nakapaligid sa kanya ay nakakapag-contribute sa development ng isang toddler. So, emotional understanding, acquire language, and are learning to verbally express their feelings. So, sa toddlerhood stage, andito na yung nakakapag-express na sila, nasasabi nila yung feelings nila. For example, ayaw nila, yan sa picture. Pag sinabi nilang ayaw nila. Pag sinabi ng gusto nila. So, na-express na nila verbally yung kanilang mga feelings or mga gusto. So, it is the first step in the development of emotional self-regulation skills. Ayan. Ito daw po yung unang hakbang, step sa pag-develop ng kanilang emosyon. Ayan. So, kasi makikita natin sa infancy, lagi silang nakarely lang sa adult, lagi silang nakatingin sa adult kung ano yung reaction nila. O kaya, paano nila ma-regulate or ma-control yung emosyon nila. Lagi silang nakarely sa adult, kailangan merong magpapataan sa kanila, ganyan. So, lagi pala, ang reaction nila is through crying. So, kapag meron silang nandun sila sa stressful situation nila, iiyak sila. Pero dito pagdating sa toddlerhood, nade-develop na nila yung skills nila na i-regulate yung kanilang emosyon. So, nakakapagpigil na sila ng iyak. Ayan, nakakapagpigil kapag meron nagalit sa kanila, tapos o kaya may kumarga sa kanila. Kumarga sila na hindi sila kakilala, pinipigil nila yung iyak nila. Ayan. Tapos bigla na lang ibubuhos kapag nakaalis na sila, ibubuhos nila, iyak nila. Ganun na ganun yung toddler ko. And this time, sa toddler, na-express na nila verbally, speech, yung kanilang emosyon. So, empathy. So, by age 2, meron na silang tinatawag na empathy, yung naiintindihan na nila yung sitwasyon ng isang tao. So, for example, meron nga kami, ayan, basahin ko muna. Complex emotional response to a situation. Children read others' emotion cues, understand and take the perspective of another person. Ayan, nauunawaan na nila yung sitwasyon ng isang tao. And, parang, yung nilalagay nila yung sarili nila sa buhay o sitwasyon ng isang tao. So, ayun. So, for example, yung naglalaro lang kami nun, okay, yung daddy din niya naglalaro. Meron kaming dito, yung mommy duck, tapos yung mga baby ducks, mga ducklings, na 5. Tapos, naglalaro lang kami, yung kinakanta namin yung yung Mommy duck says, na na na. Yan, yung mga gandong kanta yung napapanood, yung madalas na pinapanood natin sa mga bata. So, ang ginawa namin, nagtago-taguan lang. Tinago namin yung mga baby ducks, hanapin ng mommy duck. So, yung 5 na baby ducklings, tinago namin. Alam naman niya kung saan ko nilagay. Tapos sabihin niya sa mami, "Hala, kawawa si mommy duck. Kawawa mommy duck." Ganon. Hanap niya si baby. Hinahanap daw niya yung... So, ibig sabihin, during this stage, toddlerhood, nauunawaan na nila yung feeling ng isang bagay, or for example, or isang tao. So, for example, yung mommy duck nga, hinahanap niya. So, sabi pa nga niya nun, sabi niya, "Mommy, baby, where are you?" Ganyan, nagagaganon siya. So, nauunawaan niya, na-understand niya yung feeling ng mommy na hinahanap niya yung kanyang mga anak. So, ayun, nagkakaroon na siya ng empathy at this stage, yung toddlerhood. So,